isa ito sa nag-define sa akin as Mon Confiado. Maski na tapos na, 10 taon na ang nakalipas sa General Luna, ang tawag pa rin sa akin, Senior Presidente. Although may pagka-negative o may pagka-kontrabida yung karakter ni Aguinaldo sa General Luna at Goyo, pero magugulat ka sa kumbaga feedback ng mga manonood na Mon, pa-picture naman, Senior Presidente, pa-picture naman, ganito, gano'n. Maraming nainis dun sa karakter, pero na-overwhelmed din sila doon sa portrayal ko as an actor. So malaking bagay yun sa akin na kahit naiinis sila, na-appreciate nila yung aking pagganap. At sinisigurado ko na mas ma-appreciate nila itong Quezon, si Aguinaldo dito. May mga ilan lang nakanood na nakakwentuhan namin yung mga screenings ng mga exhibitors, cinema exhibitors at mga managers na gustuhan talaga nila ang Quezon. So, confident and proud ako na part pa rin si Aguinaldo nitong Quezon. Sir, conclusion na po ng Bayaniverse ang Quezon. Kung papipiliin po kayo, ano po, sino po karakter sa ating kasaysayan ang nais ng gantan? Sorry, you mean? Kasi conclusion na po ng Bayaniverse ang Quezon. Oo. So kung meron pong isa pang historical Karugtong. or history, or very karugtong, sinong karakter naman po ang gusto nyo gampanan sa ating Parang interesting yung pagka-presidente ni Ramon Magsaysay napakamasa at gusto ko ring matutunan yung kanyang style, yung kanyang pagka-presidente, although maaga siyang namatay. Parang sa akin interesting din yun at yung era na yun parang ang ganda rin, mambo Magsaysay. Sir, invite na lang po viewers. Hello, Mon. Hello! Yeah. So, Mon, no, ano yung ito na tanong ko din kay Jake to? Ano yung bagong na-discover mo sa sarili mo doing this, third Bayaniverse, Quezon? Well, noong kasing bago namin ginawa ang General Luna, wala akong kahilig-hilig sa history. Hindi ko, marami akong historical films na nagawa. Pagmula pa sa Jose Rizal, Supremo, lahat na ng halos karakter ginampanan ko. Nag-Bonifacio na rin ako, Macario Sakay ako. Pero yung General Luna, parang may tama yun sa akin as sa history na gustuhan ko siya. Dumiretso na yun sa Goyo. Pero dito sa Quezon, parang mas binanggit ko kanina sa press ko natin na hindi ako mahilig sa politika. Pero nung ginawa namin tong Quezon, parang automatic na involve ako dahil Pilipino ko Nakita ko na noon pa itong politika natin ay ganito na magpahanggang ngayon. In short, nagbago lang ang panahon, nagbago lang ang mga nakaupo, pero yung sistema yun pa rin. Sabi ko nga, ang description ko sa Quezon in one word ay politika dahil nga totoo naman hanggang ngayon ganun pa rin ang politika sa atin, di ba? Pinapaikot at pinapalakad ng mga makapangyarihan, malalaking pangalan, dynasties, di ba? So, noon pa nangyayari na yan at makikita nila yan sa Quezon. So, naramdaman ko yung parang pagka-Pilipino ko dito sa Quezon, yung ginawa namin at yung involvement ko sa bayan ko. Yeah, I'm just curious, no? Kasi di ba sometimes you read about netizens, parang getting a taste of na may makasabay na politika, politician, tapos nababump off yung seat nila sa airplane or na yung reservation nila sa restaurant. Ikaw may ganun ka ba experience? Literally na politika ka ng... To be honest, wala naman. Yeah. Wala akong experience o bad experience na nakasabay ang mga politiko o kamo na lahat naman ng mga, in fairness, lahat naman ng mga politikong nakakasalamuha o nakakausap ko, napakagagalang, napakababait. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero... Nag-method acting. Oo hindi.
Sabi ko nga, hindi ako magiging politiko pero parang itong mga taong to, ang galing sanay hindi ba? Lalo na pag election. So, ang babait naman nila, wala naman akong bad experience na kamo nakapila ako sa, let's say, magbabayad, may isang powerful na dumating. Sa, maliban lang dun sa mga escort sa kalye, minsan, di ba na, may experience mo, may dumadaan, may mga escort. Yun na yung pinaka malala na experience ko, na may biglang sumisingit na may mga escort. Sino pang historical figures ang gusto mo i-play? Si Ferdinand Marcos Sr. Gusto ko siya. Uy. May mga nagsasabi na pag nagka-characterize ako, kaya ko rin gawin yan, yung Marcos, dahil nung panahon na yun ay dineclare ko ang martial law. Diba? Parang interesting Ang ganda. So pag patataasin ko lang yung hairline ko, papaitim ang konti. Medyo baka siguro kailangan ko magpataba, di ba? Ang problema ko lang, ang tangkad ko Si President Marcos Sr. medyo... Pero makukuha na kasi sa it's shot fiction ng... Hindi sa naman... shot ng cinematographer Oo. yun. Interesting. Gusto ko siyang someday. Parang napakahirap, pero baka, who knows? Oo. Si Daryl Yap kukuha sa'yo. yeah. So, siguro last question na lang. Why should we watch Quezon? Kailangan nating panoorin ang Quezon dahil katulad ko, mararamdaman nyo yung involvement sa politika natin, yung kumbaga concern natin sa ating bayan. Marami tayong matututunan, marami tayong ikagugulat na parang, kagaya nga ng laging, kumbaga ang slogan namin sa aming pag-iikot sa lahat ng mga schools at promo, bayani ba to? Diba? Questions of Heroes, na napakagandang mas talakayin yung tanong na bayani ba to kesa dun sa pinipraise natin yung mga bayani natin. So, ditong Quezon, napakaraming tanong na bayani ba to? Bayani ba itong mga ito? Yeah. Yun. So, October 15, magkita-kita tayo sa cinemas at papasensyahan nyo na, sa cinema lang yan. Ay. Walang magaganap na streaming, True. wala sa Netflix, wala sa kahit saan pa man. Kaya, anuhin nyo na sa cinema. Yeah. Habulin nyo na. Excited for that. Ay, pahabol pa pala. Ito nag-viral to Yung pag-grocery mo for Ines. Sabi mo, sobrang viral yan Parang niyanig yung buong social media. Hindi. Si Ines naman, from the start, di ba, naging kami for 17 years, pero naging magkaibigan din kami. In fact, parang kinukonsider ko siya as one of my best friends. So, walang masamang tinapay. Yung grocery, katawaan lang yun. Actually, wala naman. Hindi naman totoo ako nag-grocery. Kasi parang may nagpabili yata, di ba? Hindi naman kaila na yung anak niya para kung anak. Yes. So, may binili lang kaming few, tapos biglang, siguro nagte-thank you lang si Ines. So, nagbibiro lang ako na, may paganyan-ganyan ka. Kinwartahan mo lang ako, baka nga naging negative pa yung, although dami nga hindi nakikitan naman, sa inyo. aliw naman yung mga tao. Kaya nag-viral siya. So, walang yun. Kasi nakakahiya naman, may karelasyon na rin si Ines, may din siya Diba? Biro-biruan lang namin yun. Pero best friends kami. Tagal na nung Ines Oo nga, hindi mamatay-matay ang... Kasi may nag-viral. Ito naman, tinanong, di ba? Nag-viral kasi. Iniiwasan ko na nga yung mga Ines na yan. Nasa Quezon na ang ating parang anong year pa yun, Oo. iniisip ko. Dun pa sa meron Bago pa ako kayong, nag-aartista, meron pa kayong bar dun sa 22nd Street, di ba? Hindi, well, lang naman yun, naitanong lang naman na, kasi nga may nag-viral na biruan. Biruan niya lang yun in short.
Di ba? Walang grocery. 6 million views yata yun. Oh, biro mo, di ba? Oo. Bigla nang naging vlogger si Ines eh. True. Naging content And tumaas yung creator na. followers na. Oo, parang may laki ng kinita mo dun, Ines ha. Oo. Di maliit lang. Hindi, joke lang naman. Hindi, wala na. Parang yung 5 million views, wala naman yun, di ba? Hindi ba? Hindi naman kikita ng Pang ano lang, pang SNR lang yan, isang round. Yes. Yes. Thank you, thank you. Sige, thank you.